Tinambakan ng San Miguel Beer kagabi itong Barangay Ginebra at nakita natin maganda ang nilalaro nitong San Miguel ngayon. At base dito sa nakita natin, unang-una maganda contribution ng iba't ibang mga players nila. Ang dami naka-double figures. Pero bukod dyan, nakita natin na ilang minuto lamang ang nilaro ni JM Calma. Pero mas maganda na ang pinakita nito kaysa dito kay Mawala Tautua. At hindi na ako magugulat kung sa mga darating na mga games ng San Miguel ito si Calma ang mabigyan ng mas maraming minuto kaysa dito kay Big Mo. Kaya wag na tayong magtaka kung ito si Tautua ay ite-trade na rin ng San Miguel. Kung sakasakaling mangyari yan na ito si Tautua ay ite-trade na ng SMB, malamang yan ang gagawin nilang paraan para makuha itong si William Navarro. Dahil parang yan ang kinakailangan ngayon nitong San Miguel, yung isa pang wingman na magagamit nila. Sabihin na natin na mukhang okay yung lineup ng San Miguel ngayon, pero alam natin hindi na bumabata yan. At may mga pagkakataon na talagang hindi maganda performance nila. Nakita natin doon sa game kontra Magnolia kung saan ang nangyari nga ay naging problema ng SMB. Yung sabihin na natin composure, pagdating lumalamang ng malaki tapos nahahabol. Pero in fairness dito sa game versus Ginebra, hindi yan nangyari. So konting adjustment na lang kinakailangan para lalo pang palakasin itong lineup ng San Miguel. At mukhang ang mangyayari nga dyan ay kukuha sila ng isa pang power forward. Dahil yan na lang ang parang kinakailangan at ang magiging trade asset nila itong si Motaw Tua at itong si Jeron Teng. Kapag yan na nangyari, masasabi natin na magiging maganda performance nitong San Miguel lalo. Pero syempre, umpisa pa lamang to. Sinabi nga ni Coach Tim ko maaga pa yung conference at may tendency talaga ang Ginebra na mabagal ang start nila dito sa mga conferences every time. So hindi na nakapagtataka na medyo nahirapan sila kontra sa San Miguel. Pero kinakailangan ngayon na itong San Miguel naman mag-maintain ang focus nila para masiguro na magiging maganda yung performance nila. Sana magtuloy-tuloy ito at gagawa ng trade kasama itong si Motaw Tua at si Jeron Teng. Napag-uusapan natin itong Barangay Ginebra ngayon. Mukhang sila ang gagawa ng trade dahil nakita natin dito sa game sa San Miguel kung gaano nila nami-miss itong si Christian Stan Hardinger. Dahil nagiging problema dito ng Ginebra kapag dino-double team nila si Junmar, na-open yung mga 3-point shooters ng San Miguel. Nakita naman ninyo nung kumanada si Perez, itong si Don Trollano, si Lassiter. Nung nandiyan pa si Stan Hardinger, hindi na nagdo-double team ang Barangay Ginebra. So, hindi na o-open yung mga 3-point scorer ng San Miguel. So, iyan ang naging problema dito ng Barangay Ginebra at marami nga nagsasabi kinakailangan nila ng additional center. Hanggang ngayon itong si Isaac Go hindi pa rin naglalaro at hindi natin alam kung kailan pa ito makaka-recover. At hindi, of course, hindi naman natin masasabi na kung naglalaro mo si Isaac Go, magugwardyahan ito si Junmar Fajardo doon sa poste. So mukhang kinakailangan talaga ng Barangay Ginebra ngayon ang isa pang big man na tutulong dito kay Japet Aguilar. Nakita natin doon sa game na nag-struggle si Japet sa kanyang opensa at understandable naman dahil yung enerhiya niya nakafocus lahat dito sa pagdepensa kay Junmar. Kaya kinakailangan nila ng isa pang big man na talagang pangdepensa lang. Hindi na kinakailangan umiscore. Marami dyan ang Ginebra. At sa tingin ko, yan ang kinakailangan ngayon gawin nitong Gene Kings. Kung sakasakali nga na itong Barangay Ginebra ay gagawa ng paraan para makakuha ng iba pang mga options, maganda yan para dito sa kanila. Pero mukhang kinakailangan talaga itong Ginebra ngayon ay masiguro na kung gagawa sila ng trade center ang kukunin nila, medyo mahihirapan sila dito sa San Miguel kung hindi sila kukuha niyan. At yan ang dahilan kung bakit itong San Miguel kinakailangan din syempre na gawing mas maganda yung magiging laro nila. As it is, alam natin na itong Beermen ngayon determinadong makabawi dahil dito sa nangyari ng last conference. Kaya ang Ginebra, ganun din naman. Kaya asahan natin nagagawa ng major trade itong si Coach Tim ko bago matapos ang conference. Napag-uusapan din natin ngayon itong pagdating ng mga bagong PBA teams. Bukod dito sa Strong Group Athletics, SM at Chooks to Go, ang isa pang team na pwedeng sumali sa PBA base dito sa mga reports ay itong Families Brand Sardines, yung Zamboanga Valientes. Baka sila ay sumali na dito sa PBA at yan ang magiging isa pang dagdag na team dito sa PBA ngayon. Huwag na tayong magulat kung biglang dumami pa yung mga kumpanya na gustong sumali dito sa PBA at baka ang bili naman ay Phoenix Fuel Masters. Alam natin na 3 teams ang for sale dyan. Itong Blackwater, Northport at Terra Firma. Pero posible rin kaya na baka itong Phoenix Fuel Masters ay masama rin doon sa ibebenta pa. So ibig sabihin, magiging 4 yung bagong teams dito sa PBA. Itong Zamboanga Valientes ay sasali na rin kaya. If ever mangyari yan, magiging maganda to para dito sa PBA na mas maraming mga teams ngayon
Dahil siyempre yan talaga ang kinakailangan ng liga. Marami nang nakapansin na ang daming mga nagiging free agent at marami nang nababangko dito sa lineup ng SMB, ng Ginebra, ng TNT at hindi nabibigyan ng minuto. Nagpupunta na nga lang dito sa MPBL. Kaya mas maganda siguro kung mas maraming team sa PBA, mas mabibigyan ng playing time yung mga nasabing players at syempre magkakaroon din sila ng oportunidad na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya sa tingin ng karamihan, mukhang mas maganda nga na itong Zamboanga Valientes, itong Family's Brand Sardines ay sasali na rin dito sa PBA at good news yan dito para sa liga dahil nangangailangan sila ngayon ng tinatawag na fresh na mga approach para mas lalong maengganyo yung mga teams na maglaro dito sa liga. Kaya sa tingin ko magiging okay na okay to para dito sa PBA kung sakasakali nga na itong Family's Brand Sardines ay sumali na dito sa kanila. At nakita naman natin doon sa game kagabi na itong Blackwater Bossing tinalo itong Northport Batampier. Kahit na naglaro si Arvin Tolentino at ang sabi ng iba, itong pag-i-struggle ng Northport Batampier parang nakita na natin na ito yung magiging halimbawa na kinakailangan na talaga nila na mag-revamp na at marami nga nagsasabi na baka ito ay excuse para tuluyan ng gumawa ng paraan itong lineup ng Northport na mag-trade ng players dahil nakita naman natin bumalik na si Arvin Tolentino pero wala silang nagawa. In fairness, maganda pinakita nitong si Cedric Bearfield at si Christian David at marami ngang naniniwala na parang breakout conference na ito ni David at yan ang dahilan kung bakit siya ay malamang malapit na rin matrade dito sa TNT Tropang Giga. If ever mangyari yan, magiging malaking bagay ito para dito sa lineup ng Blackwater Bossing. At kung ito'y matutuloy, masasabi natin na magiging maganda yung sitwasyon dito ng PBA. Pero kung ito si David ay mapunta sa TNT, papatunay rin to na itong Blackwater walang pinagkaiba dito sa Terra Firma Jeep at Northport Batampier na pinamimigay lahat ng mga top players nila. At marami naman na naniniwala na ganyan talaga ang gagawin nitong lineup ng TNT Tropang Giga na kukunin na rin itong si Christian David at si Cedric Fairfield. If ever mangyari yan, magiging maganda to para dito sa tropa. Pero syempre, magiging problemado yung ibang PBA teams dyan. Kaya sa tingin ko, itong lineup ng TNT Tropang Giga, magiging mas malakas yan sa mga susunod pang mga araw at taon. Kaya magiging sabihin na natin hindi nakapagtataka kung itong Blackwater Bossing ay ipamigay nga yung mga top players nila dito sa tropa. Lalo na alam nila na magpapalakas lalo itong San Miguel Beermen. Kaya tignan natin kung anong gagawin ni Coach Chot Reyes at kung kailan kukunin itong si Bearfield at si Christian David. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Neil Ora, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas. Binabati din natin si Michael D, si Ireneo Salangsang, pati na rin si Anthony Alon, si Romeo Conchada at ang iba pa natin taga-subaybay.